Ako ay isang lehitimong aktor na nagtapos sa isang kurso sa pag-arte. Pinapaganap nila ako bilang isang corrupt na opisyal. Bawat subo ko ng noodles, may kasamang isang subo ng bawang. Sabay-sabay na nag-react ang mga manunood. Sabi nila, na frame up lang daw ako. Pinapaganap naman nila ako bilang isang manyak. Yung mabagsik kong itsura, ginamit ng maraming magulang para takutin ang mga pasaway nilang anak. Pero noong sumali ako sa isang reality show tungkol sa pag-arte, pinalitan ako ng isang may backer. Ang role na pulis na dapat sanay para sa akin, ay pilit na ginawang isang lulong sa droga. Habang tinitingnan ko ang role kong adik, lubusan akong nanlumo. P***, anong aartehin ko pa rito? Habang nagrereklamo ako, biglang may umalingaw-ngaw na isang electronic na boses. Congratulations, host, sa pag-activate ng Acting Becomes Reality system. Need-detect na ang target role na gagampanan ng host ay isang drug addict. Bilang reward, ang host ay magiging isang tunay na lulong sa droga sa loob ng 10 taon. Agad akong natigilan. Hindi ba't panalo na to? Pero sa sumunod na segundo, naramdaman kong lahat ng lakas sa aking katawan ay parang biglang naglaho. Hindi ko mapigil ang humikab ng malaki. At hindi rin mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Magsimula na ang assessment. Kayong dalawang kalahok, pumwesto na ayon sa inyong mga karakter. Sandali, hayaan nyo muna akong maghanda. Pagkasabi nyon, tumalikod ako at tumakbo sa isang sulok. Napaupo ako at nagsimulang masukasukan nang walang lumalabas. Natigilan ng ilang tao sa loob ng kwarto. Anong ginagawa niya? Samantala, si Yeming, na pumalit sa role kong pulis, ay tila walang pakialam. Siguro nasusuka sa sobrang kaba. Napakahina naman ng loob niya. Yeming, pumasok ka na sa karakter. Damhin mo. Sige po. Habang ako naman sa sulok ay labis na kinakabahan. Pakiramdam ko, may mali sa katawan ko. Sobrang nanghihina. Kahit kailan, hindi pa ako nakakagamit ng ganoong bagay. Pero yung biglang ganito tulad ngayon, na tinatayuan ng balahibo ang mga braso ko, na parang babaliktad ang sikmura ko, na nanginginig ang mga kamay at paa ko, at pinagpapawisan ako ng malamig, siguradong hindi ito normal. Nang maalala ko ang boses ng system sa isip ko kanina, bigla akong bumalik sa normal na estado. Nawala lahat ng sama ng pakiramdam ko. Sa sandaling yun, halos maiyak ako sa tuwa. Buti na lang pala nakakabalik ako. Ang galing talaga ng system na to. Kaya pala nitong gawin akong totoong karakter na ginagampanan ko. Naging totoong adik pala ako. Lu Chen, handa ka na ba? Kapag nagtagal ka pa, matatanggal ka na. Handa na po. Pagkatapos, sa isang iglap ng isip, muli akong lumipat sa katawan ng karakter na aktor. Dahan-dahan akong tumayo, at habang nanginginig, pasuray-suray akong naglakad papunta sa tapat ni Yeming. At napaupo na lang ako. Sa sandaling iyon, lahat ng naruroon ay natigilan. Bakit namumutla ang mukha niya? Kasabay ng sigaw na, action, ng huradong si Meng. Opisyal nang nagsimula ang pagsusulit. Si Yeming ang gaganap na taga-siyasat. Isang pulis na nakasibilyan ang karakter niya. Kailangan niyang magpakita ng matalim na tingin. At mga kilos na may bigat at nakakatakot. Kaya naman, disente ang pag-arte ni Yeming. Hindi naman siya tumawa. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pero napakaraming bagay na hindi tugma. Halimbawa, nag-makeup siya ngayon. At saka, hindi naman matalim ang tingin niya. Sa totoo lang, medyo bastos pa nga tingnan. Habang ako naman na nasa tapat niya, gaganap bilang isang adik na nawawala sa kontrol habang iniinteroga. Isang eksena kung saan inaatake ng withdrawal. Mayroon akong 10 linya. Lahat ay simple lang. Sa pagsisimula ng pag-arte, agad akong pumasok sa karakter. Nanginginig ang buong katawan ko. Namumutla ang mukha. Nakaupo lang doon. Yung isang kamay niya, hindi namamalayang kinakamot ang braso. Pinapawisan ng malamig ang batok niya. Basang-basa na ang t-shirt niya. Boss, may yosi ka ba? Pahingi ng isa. Maarte lang ba tong tao na to o totoo na? Tingnan mo, namumutla na ang mukha niya. At saka, bakit sobrang pula na ng mga mata niya? Baka may problema talaga to, ano? Hindi ko talaga alam kung sino yung supplier na hinahanap nyo, boss. Bigyan-bigyan nyo naman ako ng tubig, pwede. Kung makatitig ka naman sa akin. Wala ring mangyayari. Pipakiusap, hayaan nyo kong mag-yosi kahit isa lang. Hindi ko na kayang magsalita. Nanginginig ng todo ang buong katawan niya. Namumula ang mga mata, at halatang halata na nagsisimula na siyang magwala. Sa kabilang banda, si Yeming, nagbago ng posisyon. Mula sa mayabang niyang pag-upo kanina, naging maingat na ang pagkakaupo niya ngayon. Halatang halata na nakadepensa siya, at sa pagtingin niya sa akin, wala nang bahid ng pang-aasar. Puro takot na lang ang natitira. Mukhang tinotopak na nga talaga to. Para umarte ng ganito kagaling. Biglang lumingon si Yeming at sinulyapan ng examiner na si Meng.
Sa sandaling iyon, ang tatlong examiner ay nagkatinginan na lang. Pati na yung dalawang cameraman ng show na nasa sulok. Iisa lang ang nasa isip ng lahat. Mukhang sinusumpong na nga talaga ang isang to. Ang ekspresyon sa mukha ko ay unti-unting naging mabangis. Walang tigil kung pinupunasan ng pawis sa mukha ko. Ang tingin ko kay Yeming. Mabangis at parang nagwawala. Gusto mong magsalita ako. Bigyan mo ko ng yosi. Kung hindi, wala kang malalaman sa akin. Anong tinitingin-tingin mo? Saktan mo ko. Sige na, saktan mo ko. Kitang-kita sa mga mata mo, gustong-gusto mo kong saktan, no? Sige na, halika, saktan mo ko, patayin mo na ako. Halos isig ako na ng buong lakas ang mga huling salita. Natakot si Yeming sa tingin at ekspresyon ko. Hindi niya namalayang napatayo siya. Napaatras siya ng ilang hakbang. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha niya. Naitamba niya pa ang upuan. Kasabay nito, tumayo rin ang tatlong examiner. Gulat na gulat silang nakatingin sa akin. Dahil doon, biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng examination room. Nang makitang mas lalong nagiging nakakatakot ang estado ko, ang examiner na apelyidong Meng ay nagmamadaling lumapit sa matandang examiner. At pabulong na nagtanong, Teacher Zhang, medyo nataranta na rin ang matandang examiner na si Zhang Hairen. Tahimik niya akong tinitigan ng mariin. Hindi niya malaman kung umaarte lang ba talaga ang binatang ito. Pero sa puntong ito, nasabi ko na ang 7 sa 10 kong linya. Lalo na ang huling linya. Yung kabaliwan at pagiging hysterical sa tono ng boses ko. At saka yung mga huling linya na, siktan mo ako. Patayin mo ko sa bagbog. Lahat yun ay bigla ko na lang idinagdag. Sobrang lakas ng naging epekto. Ngayon, ang matandang examiner na si Zhang Hairen. Ramdam niyang nagtayuan ang lahat ng balahibo niya. Kung pag-arte lang talaga ito pero nagawa siyang paniwalain na totoo ang lahat. Napaisip pa siya na baka totoong ang tinatamaan na ang binatang ito. Kung ganoon, masyado ng kahanga-hanga ang galing niya sa pag-arte. Sa isang sulok, 2 cameraman mula sa production team ang palihim na nag-usap. Grabe, Kuya Lee, hindi kaya tinatamaan na talaga tong batang to. Huwag ka nang makialam. Hindi pa nga nagsasalita yung mga boss. Oh, manood ka na lang. Kuya Lee, pakiramdam ko ay magwawala na siya. Paano kung magwala nga siya at itaob ang mesa? Tulungan na natin sila. Narinig ko, pag tinamaan daw, para silang asong ulol. Isang kagat lang yan, kailangan mo nang magpa-anti-rabies. Hindi pa siya tapos magsalita, nang may marinig na malakas na kalabog. Sa mga sandaling iyon, para na talaga akong totoong tinamaan. Basta may makitang mesa, itutumba. Kapag may nakitang upuan, binabasag. Lahat ng nakikita ko ay kinaiinisan ko. Hindi ako mapakali, irritable at madaling magalit, para akong isang hayop na nakakulong. Gustong-gusto kong lapain ang lahat ng bagay. Humiyaw ako ng malakas, bigla akong sumugod sa harap ni Yeming. Sa bigla kong ginawa, namutla ang mukha ni Yeming sa takot. Agad siyang umatras para umiwas. Pero sa sobrang taranta, natisod siya ng sarili niyang mga paa. Kalabog, tuluyan siyang bumagsak at napaupo sa sahig. Ang kilos niyang iyon ay parang nagsindi sa mitya ng galit ko. Bigla akong sumugod sa kanya. Habang sumisigaw na parang baliw, pahingi ng isang hit-hit. Maawa ka. Tulungan mo ako, Lu Chen, anong ginagawa mo? Bilis, tulungan niyo akong ilayo si Lu Chen. Nako, lagot na. Inaatake na talaga siya ng addiction niya. Bilis, takbo na tayo. Sa pagkakataong iyon, may nakuha nga ako sa bulsa ni Yeming na isang kaha ng sigarilyo. Agad akong tumalikod at nagtago sa isang sulok. Napasalampak ako sa sahig at nagkukulong. Gamit ang nanginginig kong mga kamay. Buong lakas kong binunot ang isang stick ng sigarilyo. Ilang beses nahulog sa sahig ang lighter na hawak ko. Sa huli, pinilit ko itong pulutin. At sinindihan. Humitit ako ng malalim. Nagkahalo-halo na ang luha, sipon, at laway sa mukha ko. Ibinuga ko ang usok, bumulong ako sa sarili ko. Mamatay na akong mamatay, sulit na tong isang hit-hit. Sa gitna ng lugar, ang 2 cameraman. Ang 2 cameraman. Kinaladkad si Yeming palayo. May naiwang mahabang marka ng basa sa sahig. Nahihipala sa takot si Yeming. Nagmamadaling tumawag ng pulis ang lalaking may apelyidong Meng. Ang matandang examiner na si Zhang Hairen at ang babaeng examiner. Para na rin sa kanilang kaligtasan. Ay sabay na umatras papunta sa pinto sa likod. Walang nang ahas na lumapit sa akin. Habang ako'y nanatiling nakasiksik sa isang sulok. Hit-hit lang ako ng hit-hit. Hanggang sa makalipas ang 10 minuto. Umalingaw-ngaw sa labas ang sirena ng mga pulis. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng assessment room. Pumasok ang 2 pulis na nakauniforme. Agad silang sinalubong ng assessor na apelyido'y Meng. Itinuro niya ako sa sulok at nag-aalalang sinabi, "Siya yan.
Siguradong inaatake na siya ng pagka-addict niya. Tingnan niyo kung paano niya tinakat ang isa naming kalahok. Napakunot noo ang dalawang pulis. Naglabas ng batuta ang isa. At ang isa na may kumuha ng pepper spray. Dahan-dahan silang dalawang lumapit sa akin. Noong handa na nila akong kontrolin, bigla akong lumingon sa kanila. Tanong ko lang po, nagdapat na ba? Itong dalawang kuya po ba, kasama rin sa plano? Hindi na umimik pa ang dalawang pulis. Diretso na nila akong kinuha. Paglabas ko ng assessment room, daan-daang tao sa labas ang nakataas ang mga cellphone at kumukuha ng video. Narinig nyo ba? May isang kalahok daw na drug addict. Tapos sakto, ang assessment pala ay umarte bilang isang drug addict. Ayun, habang nasa kalagitnaan ng assessment yung kalahok, inatake ng pagka-addict. Sobrang nakakatakot. Napaihiraw sa takot yung katunggali niya. Yung katunggali niya, isang coaster na nagngangalang Senki Mainan. Isang sikat na streamer, napaihiraw sa sobrang takot. Hindi nagtagal, kumalat na ito online. Naglipa na sa kung saan-saan ang mga kakatwang post. Pero lahat ng mga ito ay tungkol sa akin. Pagsapit ng dapit hapon, sa wakas ay nakalabas na rin ako ng presinto. Gama ng pakiramdam ko, maging sa urine test o blood test. Negatibo ang parehong resulta, walang anumang ipinagbabawal na gamot sa katawan ko. Kaya noong nasa assessment room ako, lahat ng ipinakita ko ay parte lang ng pag-arte. Paglabas ko sa gate, sa likuran niya ay may sumusunod na isang sir. Siya yung kaninang hapon, ang mismong sir na personal na nagdala sa akin sa police station. Ang pangalan ng sir ay Majun. Pagdating nilang dalawa sa gilid ng kalsada, tinapak ni Majun ang balikat ko. Ay ho, umuwi ka na. Tungkol naman sa pagsali mo sa kompetisyon, gagawan ka namin ng isang opisyal na dokumento para patunayan ang nangyari. Salamat po, Sir Maria. Hey, wala yun. Sa totoo lang, noong una kitang makita, akala ko talaga sinusumpong ka na dahil sa addict sayon mo. Yun pala, pag-arte lang pala ang lahat. Talagang kahanga-hanga. Salamat po sa papuri. Kung ganun po, mauna na ako. Salamat po sa tulong, Sir Maria. Yung sa show po, pakisuyo na lang po na padalhan nyo sila agad ng opisyal na dokumento. Huwag kang mag-alala, sige na. Noong gabing iyon, naglabas ng opisyal na anunsyo ang police station ng distrito ng Yanjing City. Dahil sa mismong audition venue ng What is an Actor? Ako kinuha, naging malaking usap-usapan ito sa publiko. Kaya kinailangan ng mga pulis na maglabas ng pampublikong paglilinaw. Sabay nito, ang production team ng show na What is an Actor? Pati na ang namamahala sa audition sa Yanjing, kasama na ang 3 judge, ay lahat nakatanggap ng opisyal na dokumento mula sa police station. Matapos nilang basahin ang nilalaman ng dokumento, ang 3 judge na magkakasamang naghahapunan noong gabing iyon, ay gulat na gulat, hindi pala siya sinusumpong dahil sa droga. Umaarte lang pala talaga siya. Grabe, ang galing ng pag-arte niya, parang Diyos. Dahil doon, ang matandang judge na si Zhang Hua Iron at ang babaeng judge ay agad na pumukpok sa mesa at nagdesisyon. Pasado na siya, wala nang masabi ang judge na si Meng. Ano pa nga ba ang masasabi niya? Maging siya mismo ay nabigla, tungkol naman doon sa maliit na influencer na yun. Sa gitna ng audition, halos maihi siya sa takot dahil sa makatutuhanang pag-arte ng kalaban niya. Ganyang klaseng tao lang pala. Kahit labag sa konsensya, hindi na siya kayang iligtas pa. Hayaan na lang. At ganoon lang, matagumpay akong nakapasa sa susunod na round. Alas 9:30 ng gabi. Ano ang pagiging isang aktor? Inanunsyo sa opisyal na website ang mga resulta ng unang audition, sa listahan ng mga nakapasa sa Yanjing Division. At nandoon nga ang pangalan ko, si Yan Zhao. Kasabay nito, naglabas din ng hiwalay na pahayag ang website. Inilagay nila doon ang dokumento ng patunay mula sa pulisya, para pabulaanan ang mga chismis tungkol sa akin. Lahat ng nakakita sa pahayag na yon ay natulala. Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin, masyadong makatotohanan ang pag-arte ni Luchen, na halos mapaihi niya sa takot ang kalaban niya. At natakot ang mga judge kaya tumawag sila ng pulis. Inosente pala siya. Parang sa nobela lang nangyayari to, no? Kaya naman, biglang nagbago ang takbo ng usapan online. Muling sinakop ng pangalan ko ang buong trending list. Pero sa pagkakataong ito, puro papuri na ang natatanggap ko para sa galing ko sa pag-arte. Hating gabi, napakasama ng mood ni Yeming. Hindi na siya magko-cosplay ngayong gabi. Sumali lang naman siya sa isang audition kaninang hapon. Pero sa huli, halos mapaihi pa siya sa takot dahil sa baliw na yun. Napakalaking kahihiyan nito. Wala siya sa mood na mag-livestream. Pero kailangan pa rin niyang buksan ang kanyang livestream para kausapin ang mga tagahanga niya kahit sandali. Ito ang sikreto niya para mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang mga fans. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanila paminsan-minsan. Kaya nagpalit si Yeming ng mas komportableng damit.
Pagkatapos ay inayos niya ng kaunti ang kanyang itsura. Pagkatapos niyang i-on ang beauty filter at iba pang effects, isa pa rin siyang binatang may natural at malumanay na appeal. Nang maayos na ang lahat, binuksan na niya ang kanyang live stream. Pero sa pagbukas niya ng live stream ngayon, nagulat siya sa kanyang natuklasan. Grabe, umabot agad ng 50,000 ang viewers. Nasa mahigit 300,000 lang naman ang followers niya. Dati, kaunti lang ang nanonood sa kanya. Kapag lumampas ng 10,000, sikat ka na. Anong meron ngayon? Tuloy-tuloy sa pagtaas ang bilang ng viewers. Para bang hinihintay talaga nila ako. Gama ng pakiramdam ni Yeming. Nag-post siya sa harap ng camera. Magandang gabi sa inyong lahat, fam. Gaya ng dati, makikipagkwentuhan muna si Mingmang sa mga solid followers niya bago matulog. Biglang natigilan si Yeming. Nanigas ang ekspresyon sa mukha niya. Puno na ng comments ang buong screen ng livestream. Umaapaw na rin ang comment section. Ha, tawang-tawa ako. Sa totoo lang, nandito talaga ako para panoorin kang mag-handstand habang tumatae. Streamer, nakita mo na ba yung listahan ng mga pumasa sa audition? Narinig ko, pumasa na raw yung Luchen. Shit, napanood ko yung video na nag-leak online. Ang lupit ng acting. Nilampaso niya lahat. Totoo ba? Hindi mo talaga aakalaing umaarte lang siya. May nakapansin ba, na nakat yung part na hinayla pababa si streamer? Kung hindi, sobrang sikat na sana ni streamer ngayon. Pero in fairness, sikat na rin naman si streamer ngayon. Ang tawag sa'yo ng lahat ay, LBM Queen. Sige na, streamer, mag-live ka na ng handstand habang nagtatae. Seryoso, kung hindi ka mag-handstand habang nagtatae, i-unfollow na kita agad. Seryoso ako sa sinabi ko. Pucha, yung nagsalita yung top gifter natin. Haha, mukhang magiging masaya to ngayong gabi. Natulala si Yeming. Kahit yung top gifter niya, mag-unfollow na raw. Habang tinitingnan niya ang bilang ng mga nanunood, tuloy pa rin ito sa pagtaas. Malapit nang umabot ng 100,000. Lahat sila nang aasar na mag-unfollow. Kung mag-unfollow talaga sila, yari na itong account ni Yeming. Kapag nangyari yun, kailangan niyang magsimula ulit sa umpisa. Hindi ba't pagbabayaran pa siya ng kumpanya niya para sa paglabag sa kontrata? Sa pag-iisip pa lang sa napakalaking breach of contract fee, nanginginig na ang buong katawan ni Yeming. Bigla siyang nagigting ng panga. At tumayo, tumingin siya sa camera ng live broadcast. At nagpakita ng isang pilit at nakakakilabot na ngiti. Isang salita ang pilit niyang pinalabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sige. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Antok na antok pa akong bumangon. At sinagot ang tawag. Pagkatapos kong makarinig ng ilang salita, agad akong nagising. Napaupo ako bigla sa kama. At isang ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Nakapasa ako sa Yanjing Competition Area. Tapos na ang auditions. May kabuuang 108 kalahok ang nakapasok. Pagkalipas ng isang buwan, opisyal na magsisimula ang Jinjisai. Ang venue ay sa Yanjing City mismo. Kaya medyo convenient naman. Bukod pa riyan, sikat na sikat ngayon ang variety show na Ano ang Isang Aktor. Isa sa mga dahilan ay, ang variety show na ito ay nasa live broadcast format. Sabay-sabay itong ipinapalabas sa iba't ibang platform. Kaya naman, napakataas ng ratings nito. Hindi ito pre-recorded. Kaya habang umeere ito, anumang alitan at issue ay siguradong lalaki ng husto. At magiging trending topic, nakaka-excite. Hindi naman sa hindi pa ako nakakapanood ng ganitong klaseng show noon. Pero lahat ng iyon ay pre-recorded. Marami sa mga alitan ay resulta lang ng editing. Walang gaanong dating, kulang sa pagiging totoo. Kaya naman, napakalakas ng loob ng variety show na Ano ang Isang Aktor. Ang paggamit nila ng live broadcast format ay talagang kahanga-hanga. Ibinaba ko ang telepono, at mariing hinilamos ang aking mukha. Kagabi, pinag-aralan ko ang system hanggang lampas 4:00 ng madaling araw. Gabi na ako natulog, pero lubusan ko ring naintindihan kung gaano kalupit itong system na na-activate ko. Una, mayroon akong attribute panel, host, actor, at iba pang propesyon. Level 1, activated role. Addict, personal skills, wala. Inventory, wala. Nakasulat doon ang status ko. Isang napakasimpleng attribute panel. Pero, ang talagang ikinagulat ko rito ay ang paliwanag sa level. Ngayon, nasa level 1 status ako. Sa level 1, kailangan kong maranasan ang 30 character model. I-activate ang 30 character template. At aakyat na ako sa level 2. So, ano ang pagkakaiba ng level 1 at level 2? Sa level 1, lahat ng character na mararanasan ay mga ordinaryong tao. Halimbawa, tulad ng addict, chef, abogado, guro, at iba pa. Yung mga totoong character sa totoong buhay. Paano naman sa level 2?
Pagsapit sa level 2, lumalawak ang mga karakter na maaari kong maranasan. Mga tipo ng karakter na hindi umiiral sa totoong mundo. Halimbawa, mga mandirigma, lahat ng wuxia-type characters, action-type characters. Pwedeng lumawak sa mga ganitong espesyal na uri. Ang pangalan ng system ko ay, Peking Arte, nagiging totoo. Ibig sabihin, kapag gaganap ako bilang isang character, gagawin ako ng system na magkaroon ng katauhan ng kaukulang character na iyon. At bibigyan ako ng mga skill ng character na iyon. Kaya naman, pagdating sa level 2, kung susubukan kong gumanap bilang isang sinaunang dakilang bayani, o isang modernong assassin, sa oras na iyon, magiging isa akong tunay na dakilang bayani at assassin. At magkakaroon ako ng kaukulang kung fu at killing skills. E paano naman sa level 3? Mas nakakatakot pa. Pagdating sa level 3, lumalawak ang mga karakter hanggang sa Xianxia type. Ibig sabihin, kapag sinubukan kong umarte sa isang Xianxia drama, bibigyan ako ng tunay na kapangyarihan ng mga immortal. Pwede pang ang magkaroon ng mga skill. Ito ang hiwaga ng sistemang, gawing totoo ang pag-arte. Napakalakas. Sabi na nga ba, ito ang biyaya ng pagiging isang transmigrator. Sinong transmigrator ba ang hindi umasenso sa buhay dahil sa isang system? Kaya naman sobrang saya ko. Punong-puno ako ng pag-asa para sa hinaharap. Pero para maabot ang tuktok, at magkaroon ng kapangyarihan na parang sa mga Shanxia, kailangan ng napakahabang panahon. May limitasyon kasi ang system. Nakalak ang pagkatao ko sa propesyon ng pagiging artista. Kaya sa pamamagitan lang ng pag-arte, ako makakakuha ng mga character template. Hindi ko pwedeng idirekta ang sarili ko. Hindi ko pwedeng day-in para bigyan ang sarili ko ng mga role. Kailangan kong sumunod sa patakaran, at dumaan sa mga production team sa totoong mundo, para makakuha ng script na gagampanan. O di kaya'y sumali sa mga palabas tulad ng Ano ang Pagiging Artista. Para magkaroon ng pagkakataong umarte. Buti na lang, hindi naman ako nagmamadali. Total na activate ko na rin naman ang system. Kaya dahan-dahanin ko na lang. Mula level 1 hanggang level 2. Kailangan kong maranasan ang 30 karakter. Mula level 2 hanggang level 3. Sino ba namang makakaalam kung ilan ang kailangan kong maranasan? Sa ngayon, ang pinakamagandang paraan para mag-level up ay ang sumali sa mga ganitong klaseng variety show, o maging extra sa iba't ibang production. Hinding-hindi ako magiging sikat na artista, at hindi rin ako pipirma sa kahit anong talent agency, dahil hindi ko naman kailangan talagang gumawa ng isang buong pelikula. Masyadong matagal yun, may mga pelikulang inaabot ng ilang taon bago matapos. Hindi ko kayang maghintay. Ang goal ko ay maging ang pinakamagaling na extra sa kasaysayan. Bandang alas 9:30 ng umaga, bihis na ako. Sa wakas, lumabas na rin ako sa simpleng inuupahan kong apartment. Pagkatapos, sumakay ako ng taxi, at nakarating ako sa tapat ng isang hotel malapit sa Yanjing Film Academy. Dito nagtitipon ng mga maliliit na production para kumuha ng mga temporaryong artista. Sa taas, maraming maliliit na production team, kaya laging siksikan ang mga tao sa baba ng hotel. Puro sila mga extra na nangangarap maging sikat na artista. Araw-araw silang nakatambay sa baba, nag-aabang na may dumating para kumuha sa kanila. Kahit na bilang extra lang. Ang iba sa kanila ay galing talaga sa acting school. Ang iba naman, puro puso lang ang puhunan. Mga baguhan na gustong subukan ang swerte sa showbiz. Ang nag-iisang magandang bagay lang dito ay walang mga ahente. Wala ring mga fixer, dahil katabi lang nito ang isang film academy. Kaya halos mga estudyante mula doon ang nandito palagi. Pagdating ko, tumayo na rin ako ng tahimik sa lilim ng puno. Naghihintay sa hotel. Minsan-minsan, may bababa para kumuha ng mga temporary actor. Araw-araw, may mga 7 hanggang 8 pagkakataon. Kung swertehin, makakasahod ka. Kung minalas, kahit pack meal man lang, makukuha mo. Madalas din ako dito dati. Kaya pamilyar na ako sa galawan. Ilang minuto pa lang akong nakatayo. Sakto, may bumaba. Isang lalaking medyo mataba, nakasuot ng asul na polo. Tagaktak ang pawis niya, at basang-basa na ang kilikili. May marunong bang magluto dyan? Yung kahit man lang marunong magtos ng kawali. Edad, 25 hanggang 35. May linya to, may linya. Pagkarinig noon. Marunong ako magluto, ako rin. Kaya kung magtos ng kawali. At ang galing-galing ko pa. Pero 36 na ako. Pwede kaya, 1 taon lang naman ang lampas. Marunong akong magsangag, pwede ba yun? Okay lang ba kahit hindi marunong magtos? Ako, kayang-kaya ko ang iba't ibang lutuin, Sichuan, Cantonese, kahit Western pa. Napalibutan yung lalaking medyo mataba, lalo siyang nainitan. At sa sobrang ingay, parang nabibingi na siya. Dahil doon, lalo siyang nainis. Palihim akong natatawa sa isang tabi. Itong mga to, paglabas pa lang, sigaw na agad ng sigaw.
Halos lahat sila ay mga baguhan. Ang isang veteranong extra na tulad ko, ay hinding-hindi makikigulo na parang mga langaw. Kailangang abangan ang tamang tiyempo. Habang pinapanood kong magkagulo at magsisigaw ang mga tao sa paligid, unti-unting humina ang ingay nila. Sa tamang pagkakataon, sumigaw ako. Marunong magluto, kayang mag-flip ng kawali, 26 anyos. Maikli pero malaman, nasabi ko na ang lahat ng importanteng impormasyon. Napansin agad ako ng lalaking medyo mataba. Lumingon siya para sumulyap, pero biglang naging kakaiba ang ekspresyon niya. Naiinis niyang itinulak ang mga tao sa tabi niya. Mabilis siyang lumapit sa akin at nagtatakang nagtanong. Parang pamilyar ang mukha mo sa akin, ah. Ha, naalala ko na. Di ba ikaw yung sumali sa audition para sa mga artista kahapon? Si Lu Chen, di ba? Ikaw nga, no?